Rian Ramos at Michelle D. Haharapin ang batas, katotohanan sa likod ng torture, issue ng driver at ang viral na peanut for rumors, ibinunyag. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Sa isang biglaang pagyanig sa mundo ng showbiz, naging laman ng mainit na usapan at kontrobersya ang mga pangalan ng kapuso actress na si Rian Ramos at ng beauty queen na si Michelle D, kasama ang kanilang kaibigan na si Samantha Panlileo. Ito ay matapos sumabog ang balita tungkol sa mabibigat na akusasyon ng kanilang dating driver at assistant na kinalang si Bonifacio Totoy Buza. Ang issue na naglalaman ng mga salaysay ng illegal detention, torture at pagnanakaw ay mabilis na kumalat sa social media, nagdulot ng matinding pagkakahati sa opinyon ng publiko. Sa gitna ng ingay, isa ang tanong na pilit hinahanapan ng sagot ng mga netizens. Totoo nga bang umabot na ang reklamong ito sa tanggapan ng batikang broadcaster na si Raffy Tulfo? At higit sa lahat, ano ang katotohanan sa likod ng mga paratang na ibinabato ng driver laban sa mga tinitingalang personalidad na ito? Himayin natin ang bawat anggulo ng kwento. Nagsimula ang lahat sa reklamo ni Bonifacio Buza o mas kilala sa alias na Tutoy. Ayon sa kanyang naging salaysay na nakarating ng National Bureau of Investigation, siya di umano ay naging biktima ng hindi makataong pagtrato sa kamay ng kanyang mga amo. Ang ugat ng hidwaan, isang nawawalang ampaw o envelope. Ayon sa mga ulat, ang nasabing envelope ay naglalaman umano ng mga sensitibong larawan na hindi dapat lumabas sa publiko. Dahil sa pagkawala nito, iginakusahan umano si Tutoy na siya ang kumuha o nagnakaw nito. Ito ang naging mitya ng insidenteng naganap umano sa loob ng kondominium ni Rian Ramos sa Makati City. Sa detalye ng reklamo ni Tutoy, sinasabing hindi lang siya basta pinagalitan o senesante. Ang kanyang akusasyon ay mas malalim at mas seryoso. Siya raw ay ikinulong dumanas ng illegal detention. Kasabay ng pagputok ng balita ay ang mabilis na pagkalat ng mga sabi-sabi sa social media na pinatulfo na ni Tutoy sina Rian at Michelle. Kilala ang programang Raffy Tulfo in Action bilang takbuhan ng mga ordinaryong mamamayan na naagrabyado ng mga makapangyarihan. Kaya hindi katakatakang marami ang naniniwala agad dito. Ang mga pamagat ng video at post sa Facebook at YouTube ay nagsusumigaw na Rian Ramos na lagot kay Tulfo. Iba pang katulad na linya, ngunit mahalagang linawin ang katotohanan base sa kasalukuyang mga pangyayari. Ayon sa mga source at pagsusuri ng mga kaganapan, walang opisyal na segment o kumpirmadong aksyon mula sa kampo ni Senator Raffy Tulfo tungkol sa isyong ito ngayon. Bagamat maingay ang usap-usapan na lumapit ang driver sa programa para humingi ng tulong at hustisya, wala pang ipinapalabas na episode o pahayag ang nasabing show na direktang tumatalakay o nag-iimbestiga sa kaso ni Rian at Michelle on air. Ang ingay sa social media at tila hype pa lamang ng mga netizens na nag-aabang ng aksyon. Ngunit ang tunay na laban ay kasalukuyang nasa legal na proseso sa ilalim ng NBI at hindi sa public trial ng telebisyon. Hindi naman nanahimik ang kampo ni Rian Ramos at Michelle D sa harap ng mga seryosong paratang sa pamamagitan ng kanilang legal counsel na si Attorney Maggie Abraham Garduki. Mariing itinanggi ng mga akusado ang lahat ng aligasyon ni Tutoy. Isang matibay na depensa ang inilatag ng kampo ni Michelle D upang pabulaanan ang paratang na siya ay kasama sa nambugbog at nagkulong kay Tutoy mula Enero 17 hanggang 19. Naglabas sila ng mga ebidensya na nagpapatunay na wala siya sa Maynila noong mga panahong iyon. Ipinakita ng kampo ni D ang mga travel records at plane tickets na nagpapatunay na nasa Iloilo siya noong araw na sinasabing naganap ang krimen. Ito ay isang malaking dagok sa kredibilidad ng salaysay ni Tutoy. Kung mapapatunayan na nasa ibang probinsya si Michelle D, magiging physically impossible para sa kanya na gawin ang mga ibinibintang na pananakit sa Makati. Ito ang tinatawag na batas na depensa ng alibay na kapag sinuportahan ng matibay na dokumento tulad ng airlines tickets ay mahirap tiwagin. Dagdag pa ni Attorney Garduki, wala rin nakitang bakas ng physical injury o anumang ebidensya ng pambubugbog sa katawan ni Tutoy base sa initial na pagsusuri. Iginiit ng abogado na ang mga paratang ay gawa-gawa lamang at walang basihan sa katotohanan. Dahil dinala ang kaso sa National Bureau of Investigation, ang ngayon siya ngayon ay may hawak ng mula. Hindi sila basta-basta naniniwala sa salaysay ng magkabilang panig. Nang walang solidong ebidensya,
CCTV footage. Ito ang magiging silent witness. Sinusuri ng mga otoridad ang mga kuha ng CCTV sa condominium ni Rian Ramos upang makita kung totoong hindi pinapalabas si Tutoy, kung sino ang pumasok at lumabas sa unit, at kung may makikitang komosyon, medico-legal examination. Ito ay magpapatunay kung may naganap na torture. Ang kawalan ng sugat pa sa o anumang sinyalis ng trauma ay maaaring magpahina sa kaso ng complainant. Travel records, ang verifikasyon ng flight details ni Michelle D at ng iba pang sangkot ay critical upang malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ayon sa NBI, sa ngayon ay wala pang konkretong ebidensya na magpapatunay na may nilabag na batas ang tatlong personalidad, Ramos, D at Panlileo. Patuloy pa ang validation process at pangangalap ng datos bago sila maglabas ng desisyon upang isampa ang kaso sa piskalya o ibabasura ito. Habang umiinit ang isyu, lumalabas din ang mga iba't ibang teorya tungkol sa motibo ng reklamo. Ang kampo nila Michelle D ay nagpapahayag ng suspetsya na ang reklamo ni Tutoy ay maaaring may halong blackmail o pagtatangka na makakuha ng leverage laban sa kanila. Hindi maiaalis na sa mundo ng showbiz ang reputasyon ay ginto. Ang ganitong klaseng skandalo ay maaaring gamitin upang takutin ang mga artista at pilitin silang magbigay ng ariglo. Ito ang anggulong tinitingnan ng depensa na baka ang kasong ito ay isang money-making scheme o ganti lamang ng isang empleyado na natanggal o napagalitan. Sa kabilang banda, nagsalita na rin ang ina ni Rian Ramos at tahasang kumontra sa suportang ibinigay ng isang non-government group sa driver. Para sa pamilya ng mga akusado, hindi makatarungan na husgahan agad ang kanilang mga anak base sa kwento ng isang panig lamang. Bagamat wala pang pinal na desisyon ang batas ng Court of Public Opinion, ay aktibo na ang hati ng reaksyon ng mga tao ay mga naawa sa driver dahil sa imahe ng David versus Goliath na laban. Isang simpleng manggagawa laban sa mamamayang artista. Ngunit marami rin ang naniniwala sa ebidensya ng depensa, lalo na ang alibay ni Michelle D na tila napakatibay. Ang kasong ito ay nagsisilbing paalala sa lahat tungkol sa halaga ng ebidensya at tamang proseso. Sa panahon ng social media, madaling maniwala sa mga viral posts at headlines na nagsasabing pinatulfo, ngunit katotohanan ay madalas na mas komplikado. Sa ngayon, ang payo sa publiko ay maging mapanuri, huwag agad magpadala sa emosyon. Hintayin natin ang resulta ng investigation ng NBI. Kung mapapatunayang nagkasala sina Rian at Michelle, dapat silang managot. Kung napatunayang gawa-gawa lamang ang kwento na ito ni Tutoy, siya naman ay dapat harapin ang bigat ng batas dahil sa pagsira ng puri at pangalan ng iba. Manatiling nakatutok. Kaya naman, kung totoo man ang sinasabi ni Tutoy, Michelle D, Rian Ramos at Samantha, mag-ingat kayo. Dapat ready na kayo sa mangyayari dahil ginawa niyo yan. Dapat ninyong panindigan at kailangan ninyong panagutan. Pero kung hindi man ito totoo, dapat ipaglaban niyo ang inyong karapatan, ang inyong kalayaan at ang katotohanan. Kaya naman sana kung ano man ang totoo tungkol sa mga kwentong ito ay lumabas na upang malinis kung sino dapat ang malinis at upang makulong ang karapat dapat makulong at upang mapagbayad ang may kasalanan.